sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kadalasan, itinuturing na lamang na simpleng haka-haka ang mga kwentong kababalaghan ng karamihan sa nakaranas nito. Ngunit kahit na mahirap paniwalaan, may mga karanasang hindi maipaliwanag na nagpapabago ng pananaw ng isang tao. Mga pangyayaring hindi basta-bastang nabubura sa alaala. At mapapaisip ka na lamang kung talaga bang totoo ang mga bagay na hindi natin pangkaraniwang nakikita. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Ramon, 52 years old, tubong probinsya sa isla ng Panay. Mula nang mapakinggan ko ang isa sa mga kwento mo sa online gamit ang cellphone ng pamangkin ko. Madalas na akong nakikinig lalo na tungkol sa mga nakakatakot na karanasan ng ibang listeners na naa-upload ninyo. Kaya naisipan kong magbahagi din ng naging karanasan ko na matagal nang nangyari. Pero hindi ko makalimutan magpahanggang sa ngayon. Siya nga pala, Papa Dudut, ay 26 years old na ako noon nang maranasan ko ang pangyayaring gusto kong ibahagi sa inyo. Natatandaan ko pang kasama ko noon ang matalik kong kaibigan at kababata. Lumaki ako sa bayan ng Dumaraw sa probinsya ng Capiz, bagamat malayo sa Kabihasnan. Maayos naman akong namumuhay sa bundok noon kasama ang pamilya ko. May panganay akong kapatid na kasama rin namin sa bahay noon, Papa Dudut, si Ate Lara. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon kaya magkasundo kami. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil mas pinili kong tumulong sa tatay ko na magtanim sa bukid namin ng mga prutas at gulay para kahit papaano ay may panggastos kami sa pang-araw-araw. Malayo din kasi kami sa mga paaralan o barangay kaya hindi na rin talaga ako nakapag-aral pa. Hindi na rin naman nagpumilit pa ang mga magulang ko tungkol sa usaping edukasyon. Dahil sa lugar namin, basta masipag at matyaga ka lang ay mabubuhay ka. Papa Dudut, noong araw ay wala akong alam sa uri ng mga aswang o klase ng elemento pagdating sa nilalang ng dilim. Ang alam ko lang ay nag-i-exist sila dahil maraming naniniwalang mga matatanda sa lugar namin na nagsasabi na nakikihalubilo ang mga yon sa mga normal na tao. Pero kung ako ang tatanungin ay hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi hanggat walang patunay dahil usong-uso noon ang mga kwento lang at haka-haka o tinatawag na fake news sa panahon ngayon. Kaya nga nung unang beses kong marinig ang salitang manananggal dito sa lugar namin ay wala akong ideya kung totoo ba yon o hindi. Pero ang sigurado lamang akong totoo ay maraming masasamang tao sa mundong ibabaw na pwedeng makapanakit sa atin. Usap-usapan sa lugar namin noon ang tungkol sa mga buntis na namatay o namamatayan ng anak. Walang nakakaanam kung ano talagang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Pero sabi ng mga saksi at kaanak ng mga nasabing buntis, nakitaan daw lahat ng butas sa mga pusod ng mga biktimang hindi nakaligtas. Parang sinadyang butasin ng mga tiyan para kunin ang sanggol sa loob ng sinapupunan. Maraming nagsasabi na karumal-dumal ang pagkamatay ng mga biktima. Lalo na't hindi lang sanggol sa sinapupunan ng kinukuha ng gumagawa kundi halos buong lamang loob na.
walang makatukoy kung ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit ginagawa ito sa mga biktima. Pero may ibang nagsasabi na baka pinasok ng mga NPA ang mga ito at pinagpapatay sa ganong brutal na paraan. Talamak din kasi noong araw ang pamamaslang na mga tulisan sa amin. Kapag pinasok ang isang bahay noon ay siguradong hindi ka nasisikatan ng araw. Ang taong nasa loob noon, bata man o matanda. Katunayan, Papa Dudut, ay iba't ibang haka-haka mula sa mga tawang mabilis na kumakalat noon sa lugar namin. Pero kahit na isa'y walang makapagsabi tungkol sa tunay na kagagawan sa kakaibang pagpatay. At ang masakit pa ay hindi lang sa lugar namin nangyayari ang ganoon noon kundi halos sa mga karatig na yon ay may mga kaso na rin ng pagpatay. Naalarma na nga rin ang mga tao sa mga nangyayaring yon kaya agad itong pinaaksyonan sa mga may katungkulan pagdating sa seguridad. Pero hindi pa rin nagtagal at parang napabayaan din yung mga pag-iimbestiga noon. Parang hindi na nga nila sineseryoso yata noon yung ilang mga report sa kanila ng mga tao. Parang kapag na-report ka, papayuhan na lang na mag-ingat or huwag maglalabas sa gabi. Mga tinatama din siguro sila dahil walang pangpadulas kapag kailangan magtrabaho para sumipag na mag-imbestiga. At noong panahong ding yon, Papa Dudut, ang nanay ko ay isang mambabasa o taga-panguna kung tawagin. Siya at ang iba pa niyang mga kasamang matanda ang tinatawag madalas sa mga pasiyam na mga namamatayan para magdasal. Bata pa lamang daw siya noon ay laman na siya ng mga bahay-bahay sa tuwing may lamay dahil yung nanay niya noon na lola ko ay ganoon din ang gawain noong nabubuhay pa. Magpahanggang ngayon ay gawain pa rin ni nanay ang ganon. Papa Dudut, isa si nanay noon sa naanyayang magdasal para sa namatay na buntis sa lugar namin. At dahil medyo marami ang mga namatay na buntis sa lugar namin noong panahon na yon, habang nagpupulong sila nanay at ang mga kasamahan niya sa bahay namin ay narinig ko na nagdesisyon ng grupo nila na hatiin pansamantala ang bawat miyembro nila sa araw na yon para lahat daw ng namatayan ay sabay-sabay nilang mapuntahan at madasalan. Kadalasan na hindi pera ang pinababayad sa kanila sa tuwing magdarasal sila sa mga patay. Madalas ay mga pagkain, gulay o prutas. Masaya na nga si nanay noon kung ano man ang iabot sa kanya ng pamilya ng namatayan na napupuntahan niya. Natatandaan ko pa nga noong kasakasama pa niya ako. Kapag walang-wala yung pamilya ng namatayan na napuntahan namin ay tubig na maiinom at pasasalamat lang na mga tao ay sapat na para sa kanya. Simula ng araw na yon hanggang matapos ang padasal ay hinahatid sundo ko si nanay noon. Matapos kong may hatid ay agad din akong umuwi para tumulong kay tatay sa pagpapakain at pag-aasikaso ng mga alaga naming hayop. Kadalasan na inaagahan namin ang pag-alis para eksakto lang ang oras upang makabalik agad ako. Dahil halos ilang metro pa ang lalakarin bago makarating sa bawat kapitbahay. Ganon ang pagitan sa bawat bahay noon. Paano pa kaya yung lugar na nakatoka si nanay na magdasal? Dahil may kalayuan yon. Nasanay na rin ako na sa tuwing hinahatid ko siya sa mabundok na bahagi kami dumadaan dahil may dinadaanan pa siya na kasamahan niya. Nakakasabay namin itong maglakad papunta sa mga bahay-bahay kung saan sila nakatoka para magdasal. Pero kapag ako na lang ang mag-isang pabalik ay mas pinipili kong tahakin ang masukal na daanan na may taniman ng mga mais at tubo dahil yon ang medyo malapit sa uuwian ko. Napakalawak at napakahaba noon at walang gaanong tao ang napapadaan doon kaya nakakatakot kapag ikaw lang talagang mag-isang maglalakad lalo na kapag inabutan ng dilim. Idagdag pa na kahit na isang bahay ay walang makikitang nakatirik doon. Sa pagkakaalam ko rin ay kakaunti lang ang nakakaalam sa daanang yon. Maliban sa may-ari ng mga tanim. Sa akin at sa mga kaibigan kong nakasama ko nang naglalakad doon tuwing nahahapunan na kami sa pangangahoy noon ay wala na. Isang hapon noon, Papa Dudut, habang tinataha ko ang maisan pauwi.
May nakasalubong akong isang babae. Sa tingin ko ay nasa 20 pataas ang edad nito kung pagbabasehan ng itsura. Matangkad ito at morena, itim at unat ang mahaba nitong buhok na hanggang bewang. Mukha itong mabait dahil maamo ang maganda nitong mukha. Humuhulma din sa katawan nito ang mahaba nitong itim na saya at hindi ko tuloy noon napigilang mapatitig dito. Pero agad akong nataranta nang bigla itong mapatingin sa akin at magtama ang mga mata naming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang mahuli akong nakatitig. Kaya nang medyo mapakalma ko ang sarili ko, magino ko itong binati at nagsabing makikiraan ako kahit na hindi ako tinatanong. Pero nanatili lamang itong tahimik at hindi na ako nilingon ulit. Kaya nang akma itong magpapatuloy ulit sa paglalakad ay tinanong ko na kaagad kung saan ito papunta. Sinabihan ko rin na maling direksyon yung pupuntahan nito kung sakaling hinahanap nito ay yung shortcut. Itinuro ko rin kaagad yung daan na bala kong tahakin at sinabi kong yun ang tama. Nag-aalala kasi ako na baka maligaw ito dahil parang bago lamang ito sa paningin ko. Nang sandaling yon, ko lang din ito nakita sa lugar namin, Papa Dudut. Inakala ko ba nga na baka naliligaw lang pero napakunot noo ako nang sabihin nito kung saan ito pupunta. Sa banda rito lang, sa parte ng Dumaraw. Sobrang pagtataka ko ng sandaling yon dahil ang tinutukoy nito ay nasa kabilang ibayo pa. Marahil ay aabutin nito ng ilang araw kung talagang tutumbukin nito ang sinasabi niyang lugar. Pero dahil medyo kakaiba na noon ang kutob ko ay napasabi na lamang ako na ganun ba? Sige, ingat ka. Una na rin ako. Nagpatuloy na ako sa paglalakad at inayaan na lamang ito doon. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako noong maisipan kong lingunin ulit yung babaeng mahabang buhok. Pero laking pagtataka ko nang wala na ito sa kinatatayuan kanina. Nang sandaling yon ay bigla akong kinilabutan. Nagpalingon-lingon ako pero wala na talaga yung babae. Tapos ay biglang may narinig akong sumitsit na sinabayan ng kung anong bagay na lumapat sa may bato ko na ikinagulat ko. Kaya kahit wala akong ideya kung ano yon ay napatakbo na ako palayo sa sobrang kaba. Nasa isip ko pa rin yung babae, imposibleng nawala agad ito. Hindi ko naman narinig na naglakad ito lalo na at wala akong kaluskos na narinig. Isa pa'y wala pang ang 2 segundo nang inalis ko ang tingin ko sa babaeng yon bago ko agad muling ibalik. Papadudot nang sa tingin ko ay medyo nakalayo na ako ay biglang pumasok sa isipan ko yung usap-usapan ng ilang matatanda sa lugar namin na may nagpapakitang engkanto o bagat kung tawagin sa mga masusukal daw na lugar lalo na kapag nag-iisa ka. Katunayan, Papadudot, mas pinapaniwalaan namin ang mga ito noon kesa sa mga aswang. Kaya nang medyo nakalayo na ako noon ay dali-dali akong dumampot ng sanga ng kahoy at agad na gumuhit ng krus sa lupa. Isa yon sa mga nakasanayan naming gawin kapag naiengkanto at minamaligno kami. Nung dumating ang 3 araw ng padasal, patuloy pa rin ang paghahatid sundo ko kay nanay noon. Wala nang maiburol yung patay hanggang sa 4 araw ay kailangang tapusin ni nanay ang pagdarasal para dito. Normal naman ang bawat nagdaang mga araw ng panahon na yon, Papadudot, hanggang sa may isang beses na hindi. At yon ang hindi ko talaga makakalimutan. Payapa kong tinahak noon ang maisan para sunduin na ulit si nanay. Mga 6:00 na rin yun ng gabi. Medyo dumidilim na ang paligid kaya mas binilisan ko na lamang ang paglalakad para hindi ako abutin ng dilim. Pero habang naglalakad ay bigla na lamang akong may narinig na kumakaluskos sa loob ng maisan. Yon ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yon sa paulit-ulit na pagdaan ko roon. Nang muli kong marinig yon ay doon ako sandaling napahinto at mariing pinakinggan kung saang bahagi nagmumula ang kaluskos. Mas lalo kong napaisip kung anong eksaktong ingay din yon na parang may lumalagatok na mga buto na animoy na babali. Sa isip-isip ko pa nga noon ay baka may aso o kaya ay baboy ramo na napadpad malapit sa kinakaroonan ko na kasalukuyang lumalapa ng pagkain nito. Akmang magpapatuloy na ako sa paglalakad at balak ng tumakbo. Biglang may narinig akong boses na parang nahihirapan na parang hinihingal
hanggang sa laking gulat ko na lamang may malakas na hangin na humahampas bigla sa akin na dahilan sa pagkakapuwing ko. Nung una akala ko ay may paparating na ulan dahil biglang may malakas na ihip ng hangin. Pero nung malinaw ko nang narinig na may malakas na pagaspas na kung ano mula sa itaas ay bigla akong natigilan at napatingala. Hindi man gaanong malinaw sa paningin ko yung nakita ko dahil sa papadilim na noon, pero alam kong malaking pakpak ng kung anong ibon o nilalang ang nasulyapan ko bago ako kumaripas ng takbo dahil sa kabang nararamdaman ko. Nakahinga lamang ako ng maluwag papadudot noong marating ko na yung lugar kung saan ko susunduin ang nanay ko. May nakita ako mga tao sa labas ng bahay at pinakalma ko noon ang sarili ko habang papalapit sa mataong bahagi ng lugar na yon. Nalaman kong tapos na ang padasal at nag-uusap na lamang sina nanay sa loob ng bahay. Nang makita ako ng isang kaanak na naroroon, inalok agad ako ng mauupuan at sopas. Habang naghihintay sa paglabas ni nanay, inabala kong kumain muna. Eksakto naman ang sandaling yon na hindi ko sinasadyang marinig ang usap-usapan ng mga matatandang lalaki na nakaupo malapit sa tabi ko. Ayon sa kanila ay hindi lang daw sa lugar namin ang may mga buntis na namamatay. Pati sa lugar daw nila ay marami na rin. May hinala daw sila na kagagawan yon ng manananggal. Narinig ko rin na may ilan na daw na nakakita sa uri ng aswang na yon sa kabilang baryo. Sabi pa ng isa ay kahawig daw ng malaking paniki yung aswang na tinutukoy nila. Umaatake lang daw yon tuwing ugsad o tinatawag na kabilugan ng buwan. Dagdag pa nito, mas nagiging agresibo umano ang mga uri ng aswang na gaya noon kapag alam ng mga ito na malaki ang buwan sa langit. Nang gabing yon ay nakauwi naman kami ni nanay ng ligtas. At ng mga sumunod na araw ng pagsundo ko sa kanya ay kasama ko na ang kababata at kaibigan kong si Tonton na magsusundo rin sa nanay niya sa kabilang lamayan. Kasalukuyan kami naglalakad noong hapon. Habang masayang nagkwekwentuhan ang mapahinto kami sandali dahil makakasalubong namin yung babaeng nakita ko nung nagdaang araw. Kagaya nung una ay pinalampas na muna namin yung babae dahil isang daang makipot lang kasi yon. Nang makalampas na ito sa amin ay kinausap ko na dahil may gusto akong malaman. Kung namamalik mata lang ba ako nung nakaraan o isa nga itong engkanto, bihira lang kasing makita ang katulad niya. Halos iba siya sa mga babaeng nakasanayan kong makita lalo na sa pananamit. Pero hindi ito lumilingon, parang hindi ako narinig. Oy tol, titig na titig talaga. Panlulokong wika ng kababata ko sabay alog sa akin. Ako naman ay napailing lang at pinagpatuloy na lamang ang paglalakad. Sa puntong yon ay hindi kami dumaan ni Tonton sa maisan. Tinahak namin ang bundok dahil may kukunin daw siyang manok na panabong at inahin sa kakilala niya. Hindi ko nga inakala na matatagal lang kami roon kaya tuloy inabot na kami ng dilim sa daanan. Mabilis naming binaba noon ang bundok para makarating kaagad sa lamayan. Tinawid namin ang isang ilog kung saan ay karugtong na nito ang dulo ng maisa na madalas kong daanan habang hinahawi ang makakapal at matatalas na dahon ng mga tubo. Bigla kami nakakita ng isang figura at hindi kalayuan sa kinakatayuan namin yon. Hindi rin namin masyadong matukoy kung ano yon dahil madilim na pero nababanaag kong parang isang figura yun ng tao. Nakatayo ito at nakatingala sa langit dahil gusto kong malaman kung sino yon ay bahagya pa akong lumapit. Pero agad akong inawat ni Tonton at sinabing pabayaan na lang dahil baka taga rito lang sa amin na baka nagbabalak na maligo sa ilog. Kailangan daw naming madaliin ang paglalakad baka masermonan na naman daw siya ng nanay niya. Pero bago pa kami tuluyang makalampas sa maisan ay sabay kaming napahinto nang makarinig kami ng boses na parang umuungol na nahihirapan. Nagkatingin ang kaming dalawa at parang iisa lamang ang takbo ng isipan namin noon. Yun ay ang hanapin ang pinagmumula noon. Dala ng kuryosidad ay dahan-dahang kaming bumalik paloob ng maisan. Doon namin nakita kung kanino nagmumula yung naririnig naming yon na nawala rin makalipas ang ilang sandali at napalitan yon ng mga lagatok na animoy na babaling mga buto.
Natakot kaming pareho noon sa nasaksihan namin, Papa Dudut. Kinakabahang niyaya ko nang lumabas si Tonton ng maisan pero ang loko ay tumanggi dahil gusto raw alamin kung ano ang naiwan na nagkukubli. Wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang din sa kanya at sa puntong iyon ay dahan-dahan at maingat kaming lumakad. Tumambad sa amin ang isang bahagi ng katawan na pang ibaba. Putol yun na nakatayo sa gilid ng mga tubo. Gumapang ang kilabot ko sa katawan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng putol na katawan ng tao kaya naman mabilis kaming napatakbo ni Tonton palabas ng maisan. Walang lingon-lingon at halos madapa-dapa pa nga kami. Pero sa takot na nasaksihan namin ay nakarating kami kaagad sa lamayan na sadya namin. Pareho kaming walang imik noon nang makaupo na kami roon, yung takot namin ay pilit naming tinatago. Pero hindi pa kami nagtatagal na nakaupo ay sabay kaming nagulat lahat nang bigla na lang magkaroon ng umalingaw-ngaw na putok ng isang baril dahilan para mabalisa ang karamihan at matakot. Ang iba nga ay nagsilabasa na ng mga itak bago lumabas ng bakuran para alamin kung saan ang galing yon at sino ang may kagagawa noon. Doon nila nalaman na si Mang Ronnie palang nagpaputok na yon. Siyang asawa ng buntis na pinaglalamayan sa bahay ng gabing yon. Lasing na lasing ito at panay ang sigaw. Nakakita raw ito ng napakalaking paniki na palipad-lipad at aswang daw yon. Manananggal daw na ng biktima ng mga buntis. Halos lahat ng tao na naroon ay nahintakutan dahil sa ginawa ni Mang Ronnie. Pilit naman itong inawat ng mga kaanak at pinakiusapang magpahinga na at kailangan na nitong matulog dahil ilang araw na rin daw itong puyat. Kaya kung ano-ano na lang daw ang nakikita. Sa awa naman ng Diyos, ligtas naman kaming nakauwi ni nanay ng gabing yon, Papa Dudut, at pagdating sa bahay sinabi ko kay nanay ang tungkol sa mga nasaksihan namin ni Tonton sa may maisan. Hindi ko alam kung maniniwala ba sila pero nakita ko namang pati si tatay ay kinilabutan na rin. Tapos sabi niya baka biktima daw ng mga NPA yung nakita naming parte ng katawan kaya bigla niya kaming pinag-ingat nila nanay at ni ate. Papa Dudut, halos mag-iisang linggo na ang lumipas matapos ang insidenteng yon. Wala na ako nabalitaan kay Tonton, hindi ko na rin kasi nakikita na hinahatid at sinusundo niya ang nanay niya sa lamayan. Hindi ko po maiwasang hindi mag-alala. Inisip ko na lang noon na baka dahil sa takot ay hindi na nito nagawang maglalabas pa. Kaya nung wala akong ginagawa ay ipinasya kong bisitahin siya sa kanila. Tol, anong balita? Natutuwang kumaway pa ako pagkakita ko sa kanya na kasalukuyang nagsisibak ng kahoy ng sandaling yon. Nang makita niya ako ay agad niya akong nilapitan. Kita kong tuwang-tuwa siya pagkakita sa akin kaya tinanong ko siya kung ano ang meron at ganoon na lamang siya kasaya. Doon ko nalaman na buntis na pala ang kasintahan niya. Magpipitong buwan na daw pero kamakailan lang niya nalaman dahil umuwi daw si Neneng noon sa bahay ng mga magulang nito para magbakasyon. Ninong ka ha? Natutuwang sabi niya. Naging mabilis noon ang paglipas ng araw hanggang sa sumapit noon ang huling araw ng padasal kung saan ko hinahatid sundo si nanay. Gaya ng dati ay kasama ko na naman si Tonton na magsusundo sa mga nanay namin. Nag-uusap lamang kaming dalawa noon tungkol sa buhay-buhay at mga pangarap namin habang naglalakad paakyat ng bundok para hindi namin gaanong maramdaman ang pagod sa paglalakad. Hanggang sa may singit nito sa usapan yung babaeng madalas naming nakakasalubong sa daanan, sa may maisan at tubuhan. Kwento niya ay palagi raw niya itong nakikita na paikot-ikot sa taniman nila tuwing hapon. Kapag nakikita raw siya nito ay nakangiti raw ito sa kanya, saka siya kakawayan. Di lang daw niya magawang lapitan at kausapin ang babae dahil baka magselos ang kasintahan niya. Dagdag pa niya na gusto niya itong kausapin para madali raw maireto sa akin. Sa sinabi niyang yun ay umiling-iling na lamang ako at ipinakitang hindi ako interesado na kinatawa na lamang niya. Naputo lang ang usapan namin nang makarating na kami sa bahay ng kakilala ni Tonton. Tumambay muna kami roon sandali at nag-inuman ng tuba. Bago kami umalis ay sinabihan kami ng kaibigan ni Tonton na bumalik daw kami doon sa susunod na araw para kunin ang itik at kambing na regalo daw nito kapag nanganak na ang misis ni Tonton. Agad naman kaming nagpaalam na matapos umuo ni Tonton.
Nang sandaling yon ay pasuray-suray naming binabang dalawang bundok. Pakanta-kanta pa nga si Tonton habang binabaybay namin yon yung daan sa Maisan. Kahit medyo may tama na rin ako ng tuba. Natatandaan kong napatingin pa ako sa langit dahil bilog na bilog ng sandaling yon ang buwan. Hanggang sa naramdaman kong naiihi na ako kaya nagpaalam akong iihi lamang saglit. Habang abala sa pag-ihi ay nakarinig ako ng boses sa labas ng Maisan. Pinatapos ko muna yung sadya ko roon bago ko sinundan ang naririnig ko. Sinenyasan ko rin si Tonton na lumapit sa akin. Sinabihan ko siya na huwag gagawa ng ingay na pakinggan lang kung anuman ang maririnig niya kung sakali. Ilang minuto lang din ay biglang nanlaki ang mga mata niyang napatingin sa akin. Siguro'y pareho kami nang iniisip noon kaya halos magkasabay din kaming napatakbo palabas ng Maisan dahil sa pamilyar na ingay na narinig namin ng sandaling yon. Buti na lamang at maliwanag noon yung buwan kaya kahit gabi na ay nakikita pa namin ang tinatakbuhan namin. Ang pinakamalala pang nangyari hindi namin namalayan na ibang daan na pala ang tinatahak namin hanggang sa napadpad kami sa gilid ng bangin. Sinubukan naming hanapin yung tamang daan pero lalo kaming nataranta. Nang may nakita kaming napakalaking ibon na paikot-ikot sa itaas na parang nagaamba na dadagiting kami. Sa puntong yun ay wala na kaming nagawa ni Tonton kundi ang tumalon na lamang sa gilid ng bangin. Nagpagulong-gulong kaming dalawa. Mabuti na lang din at hindi kami tumama sa mga malalaking bato, bumagsak kami sa isang irigasyon. May kalaliman yon kaya naagos kami papunta sa mga palayan. Sa huli nabalot kami ng putik dahil halos gumapang na kami dahil sa madalas na pagkakadulas sa binabaybay naming pilapil. Kahit madilim at maputik, pilit kaming naghanap ng daan pabalik sa kung saan kami galing. Sinubukan naming maghanap ng sapa o ilog para makapaglinis kami ng katawan. Pero sa kasamaang palad ay wala kaming mahagilap. Kaya wala na kaming nagawa pa kundi ang magpatuloy na lamang sa paglalakad hanggang sa marating namin yung lamayan na ganon ang itsura namin. Halos lahat ng makakita sa amin doon ay hindi may pintang muka dahil sa pagtataka kung ano ang nangyari. At ang masakla pa ay hindi namin naabutan si nanay doon dahil kanina pa raw nakaalis. Ayon kay Mang Ronnie, siya raw ang naghatid kina nanay pauwi. Nang tanungin din kami kung bakit ganon ang mga itsura namin, ipinagtapat namin ni Tonton ang tunay na nangyari. Nahintakutan ang mga nakarinig at may mga nagsasabi ring totoo nga ang manananggal na paggalagala sa lugar namin ang panahon na yon. Dahil sa nangyari, naging pangunahing sospek ang babaeng pag-alagala sa lugar namin kahit sino ay walang nakakakilala. May 2 tao rin na nandoon sa lamayan at nagpatunay na totoo yung babaeng tinutukoy naming magkaibigan dahil maging sila mismo ay minsang nakita yon noong sinubukan nilang dumaan sa daan na yon. Pinasamahan kami ni Mang Ronnie sa 4 na kamag-anak nito noong umuwi na kami pagkatapos naming makapaglinis ng katawan at makapagpalit ng damit. Pinakain muna nila kami at pinagpahinga bago tuluyang lumakad pa uwi. Makalipas ang ilang araw pagkatapos mailibing ang asawa ni Mang Ronnie, malungkot na binalita ni Tonton sa akin na patay na raw ang kasintahan niyang si Neneng. Bandang 1:00 ng madaling araw daw nang mapansin niyang hindi na gumagalaw sa higaan si Neneng kahit nakadilat ang mga mata nito. Nang suriin niya doon, niya nalaman at napagtantong hindi na raw humihinga. Bago niya napansing may butas ang pusod nito. Halos manlambot daw ang mga tuhod niya nang pumasok sa isipan niya mga nangyari sa mga buntis sa lugar namin. Nakapanlulumo ang nangyaring yon, Papa Dudut, lalo na't kaibigan ko si Tonton. Naging mabilis din ang pagkalat ng balitang yon sa buong lugar namin kaya tuwing gabi ay nagkakaroon ng pagroronda ang mga kalalakihan para siguraduhin walang kahit na sinong nasa labas sa ganong oras. At kung meron man ay mahigpit na tanungan ang mangyayari. Ayon kay Kapitana siyang pasimuno sa paggalugad. May ebidensya silang natagpuan mismo sa lugar ng Maisan na tinutukoy namin ni Tonton. Nang ipakita nila yon sa lahat ay nagkatinginan kami ni Anton bago kumpirmahin sa kanila na yon mismo ang madalas na suot ng babaeng nakikita namin sa Maisan bago magdilim. Sabi din ni Kapitan, pinatunayan din yon ng ilang kalalakihan daw na nakakita rin doon sa babae.
Ngayon daw na mas marami na kaming nagsasabi, mas malaki daw ang posibilidad na mas kahinahinala ang babaeng yon, kaya dapat nilang mahanap para maimbitahan sa barangay at makausap. Kaagad na umaksyon ang mga tao sa lugar namin para hanapin ang babae kasama ang mga nakakita rin dito. Marami ding nakapagsasabi na kahit saan karatig na yon ay nakakaabot yung babaeng yon. At ito rin daw ang pinaghihinalaan nilang manananggal na pumapatay ng mga buntis. Hindi ko masisisi ang mga tao noon kung bakit gano'n na lamang ang haka-haka nila. Dala na rin siguro ng pangamba sa mga nangyayaring sunod-sunod na pagpatay. Muling lumipas sa mga araw na paghahanap at pag-iimbestiga. Pero sa kasamaang palad ay hindi nahuli o nakita man lang yung babae. Para sa akin, noong panahon na yun ay medyo nakakaramdam ako ng pagtatalo sa isipan ko tungkol sa babae. Hindi kaya mali kaming lahat sa paratang sa kanya? Hindi kasi sapat ang damit nito bilang ebidensya para husgahan. Paano kung may nangyari din na masama dito o na-rape kaya nakakalat ang damit nito sa maisan? Pero sa kabilang banda, hindi rin maalis sa alaala ko ang mga nasaksihan ko at ang nasaksihan din namin ni Tonto noong gabing yon. Umabot ng halos 1 buwan ang investigasyon. Papadudot, pero hindi namin nakita ulit ang babae. Iniisip pa nga ng iba na baka nasa ibang lugar na dahil ubos na ang mga buntis sa lugar namin. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na wala na ang maisan. May sabi-sabi na sinadyang sinunog daw yon ng kung sino. May nagsasabing mga rebelding nagaklas sa pamunuan ng gobyerno ang may gawa. Pero para sa akin, alam kong hindi yon gawa ng NPA o kung sino mang mga tulisan. Malakas ang kutob kong isa rin sa mamamayang nakakita sa babaeng pinaghahanap ang may kagagawa noon, at hindi ko rin maiwasang makaramdam ng awa para sa may-ari ng maisan dahil malaking lugi yon na nangyari sa kanya. Sa haba-tagal ng panahon ng paghihintay ng anihan ay nauwi lamang sa pagkasunog. Yung nangyaring yon ay hindi ko na rin alam pa kung may balita ng bago, dahil pagkatapos ng kalahating buwan noon ay nagpamaynila na ako kasama ang pinsang ko nang alukin niya ako para magtrabaho. At pagkatapos ng mahabang pakiusap sa mga magulang ko ay pumayag naman sila tatay at nanay noon dahil malaki ang kikitain ko na sasapat para sa susunod na pagtatanim. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat at magandang araw. Lubos na gumagalang, Ramon. Maraming salamat, Ramon, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ang mga pinagdaanan mo at ng mga tao sa lugar ninyo ay talaga namang mahirap ipaliwanag ng simple lang at hindi isang bagay na madaling kalimutan. Kahit dumaan na ang maraming taon, minsan talaga sa buhay ay may mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Mga karanasang nagdudulot ng takot at kalungkutan. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay dapat nating husgahan agad ang mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan. Ang kwento mo ay isang paalala ng pagiging maingat at pagkakaisa ng komunidad ay napakahalaga. Basta't manatiling mapanuri at patuloy na maging mabuti sa kapwa. Makapagpapatuloy tayo sa buhay na may pag-iingat at pag-asa na mababawasan ang mga trahedyang maaring dumating sa buhay natin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po